kahit na empleyado ka, dapat utak may-ari ka eh. Ganon? Yes. Karaniwan kasi yung mga ganyang klase ng empleyado, kayo yung mga sip-sip eh. Nagmumukha kasing sip-sip kasi you always initiate things. You always point out the wrongdoings. You always point out what is correct, what is wrong, what is right. Sachi Lacumba began her career at Mad Cafe PH as an employee, and through her exceptional contributions and relentless effort, rose to one of the company's top positions. Her significant role in driving the success of Mad Cafe PH highlights her commitment and expertise, making her a pivotal figure in the company's achievements. Hindi lang ako nag-iisip as an employee. Iniisip ko rin kung ano yung iniisip ng boss ko. Ambisyosa ka na, intrimitida ka pa. Ano yung kaya kong i-offer sa kanya? Para masabi niya, ito yung worth ng taong to. Nangihimasok ka sa trabaho na may trabaho. Ganon. Dati, 10 lang yung na-handle ko. Tapos parang ngayon, 100 people na. May gitsanda na empleyado mo. At ikaw ang isa sa nagpalaki ng kumpanya ninyo. Kung gusto mong yumaman, dapat epal ka. In a good way. Ano yung good way na pag-e-epal? Kailangan... Kung lahat ng empleyado kagaya mo, yayaman niya ang mga empleyado. Anong pakiramdam na dati kang empleyado, ngayon ay isa ka na sa mga executive? Kahit ako mismo, boss, na bibilib ako sa sarili ko, na nandito po ako in front of you. Bakit sa palagay mo pang RDR talks ang istorya ng isang empleyado? Kasi before, pagka-graduate ko, demanding ako eh. Sabi ko talaga sa nanay ko, kasi syempre, financially challenged po yung family ko. Gaano kayo ka-financially challenged? Well, yung father ko po is a very hardworking na company driver. And typical na housewife. Si tatay driver, si nanay nasa bahay. Yes. Saan kayo nakatira? Sa uwi po, Novaliches, Quezon City. And then may 3 po akong kapatid. Sabi ko po talaga sa tatay ko, kailangan maging business owner ako someday. Pero paano mo magagawa yan, nak? Wala naman akong mapamana sa'yo, kundi yan lang pag-aaral mo. Sabi ko, ako bahala sa atin. Pagsusumikapan ko kung paano mo pinagsumikapan ngayon. Kung paano ko nakita, lumaki ako at yung disiplinang tinuro mo sa akin bilang isang ama. So, bilang isang empleyado na wala kang panimula eh. Pero you dream also to be part of a company or to have a legacy in the future. Yes. Pero paano yun? Habang nag-i-school ako, nakita ko tong isang CEO na young, parang 18 years old pa lang siya or 20 years old pa lang siya. Pagkatingin ko talaga, sabi ko nun sa friend ko, ala, ganito yung na-imagine ko eh. Pero paano niya nagawa yun? So, immediately, pumunta ako dun sa store niya. I need to apply. Sabi ko, is there open po na hiring job? Ganyan, sabi nila. Meron, videography. Kasi graduate po akong communication arts. So, videography, okay, sige, pwede na to. Magsisimula ako doon. Hindi ba pagiging sobrang ambisyosa naman yan na gusto mong pamanahan ka ng isang kumpanya, maging may-ari ka, na ikaw nag-a-apply ka lang ng trabaho? For you to be a successful business owner, kailangan talaga wala kang limitasyon in your head. Everything kailangan naiisip mo. Meron kang paraan sa bawat challenges na nakikita mo. Ikaw yung empleyado na ang intention mo maging may-ari. Yes, di ba sabi ko nga po, I started as videographer. Ang layo nun eh. Tapos magiging chief ako someday. Kahit sino sa paligid ko, nagtataka paano mo gagawin yun. Bilang isang batang director noon. Siyempre, sanay ako tumingin sa lente ng camera eh. Sanay akong tumingin kung anong story yung gusto kong mabuo. Yun din pa rin naman yung ginagawa ko ngayon. Bilang isang chief strategy officer. Para ako nakatingin sa isang lens ng camera na tinitignan ko kung paano ko gagawin o bibigay yung storya ng kumpanya. Kung paano ko ipapakita sa kanila yung vision na gusto namin mangyari in the industry ng interior design and construction, even ng franchising or ng food industry. Sabi ko, paka-elemera ako, ambisyosa ako. So gusto ko, isa ako sa mga taong nagbago ng pananaw sa isang industriya. Karaniwan kasi yung mga ganyang klase ng empleyado, kayo yung mga sip-sip eh. Nagmumukha kasing sip-sip kasi you always initiate things. You always point out the wrongdoings. You always point out what is correct, what is wrong, what is right. Kung gusto mong makita ka ng boss, number 1, maging sip-sip ka in a good way. Yes. Ikaw dapat yung tipo ng sip-sip na pagka kailangan i-perform, kailangan mag-deliver, kailangan gumawa ng trabaho, nandyan ka lagi. Yes. Because yun yung hinahanap ng mga may-aring kakampi nila sa negosyo nila. Kasi diba nowadays po, ang dami nagsasabi, like in today's generation, I think, gusto ko ng mataas na sahod, lipat ulit ako dito. Kasi mas maganda benefit nito eh. Talo ng trabaho. Ano solusyon doon? Tinuro sa akin ng tatay ko yun eh. Anak, hindi mo makukuha ng mabilisan ng isang bagay. Kailangan mong trabahuin. Pasensya at disiplina yung kailangan mong ipairal sa utak mo. Doon mo makikita kung ano yung magiging bunga ng pinaghirapan mo. Kaya sinabi ko, after 6 months, anong gusto kong salary? Gusto ko ganito na ako. Darating mo. Sobra pa. Pero kung gusto ko yung ganong sahod, paano ko yun makukuha? Ano yung effort? Sabi ko nga, diba, employee and business owner. Parehas kasi yun iniisip ko sa utak ko eh. So hindi lang ako nag-iisip as an employee eh. Iniisip ko rin kung ano yung iniisip ng boss ko. Kumbaga, ambisyosa ka na, intrimitida ka pa. Ano yung kaya kong i-offer sa kanya? Oo. Para masabi niya, ito yung worth ng taong to. Nangihimasok ka sa trabaho na may trabaho. Oo, ganon.
Hindi ba kaepalan yan? Wala eh. Yun yung nakikita ko eh. Klaro sa utak ko kung ano yung gusto kong mangyari in the future. Na gusto ko, ito yung kumpanya makikilala sa industriya na to, na we change people's lives. Gusto kong maging part ng something big. So dati, 10 lang yung na-handle ko. Tapos parang ngayon 100 people na. May gitsandaan na empleyado mo? Yes po. At ikaw ang isa sa nagpalaki ng kumpanya ninyo? Yes po. Kung gusto mong yumaman, dapat epal ka. In a good way. So ano yung good way na pag-e-epal? Kailangan totoo yung intention mo muna. Makikita nila yung kahit walang nakatingin sa'yo, malalaman nila kung tama yung ginagawa mo or hindi. Pero I never thought na magiging chief ako. Ang sabi ko lang, one day, I wanted to be part of something big. For you to reach that, kailangan mo magkaroon ng strong intention na totoo. Kung sa e-epal may-ari. ka, dapat ang intention mo maganda. Yes. Bukod doon. Pangalawa sa akin kasi, the knowledge. Galing akong communication. Hindi ako graduate ng Master's Degree of Business. Pero, nandun yung respeto ko sa mga taong nasa paligid ko. At lahat sila pinakikinggan ko kung ano rin yung nakikita nilang tama at kung ano yung mali. I work with different ages. I work with super young, like 21 years old, may 20 years old, may mga interns na 19, 18. And I also work with 54 years old, meron ding 70 years old. Kailangan flexible ka. Yes. Yung mga tao sa paligid ko, paano mo nagagawa na nakakausap mo yung iba-ibang ages? You have to communicate. Tama intention. Pangalawa, marunong ka at matuto ka dapat makisama sa kahit anong klase ng tao. Yes. Number 3. Disiplina. Hindi na sapat yung motivasyon lang. Kailangan may discipline ka. By blood, by oxygen ko yun. Nilalangap ko yung disiplina. Eat, breathe, sleep, discipline. Kahit anong mangyari, you have to show up. May mga times na talagang wala yung boss ko and talagang nandyan yung problema. Hindi ako prepared. Pero I need to show up. Kasi yun naman importante dun eh. Kahit hindi ka handa, basta nandun ka at nakita yung presensya mo ng mga tao sa paligid mo, you will set as an example. Anong gusto mo sabihin sa mga empleyadong reklamador? Before po tayong magreklamo, we have to understand yung mga boss din natin. Check on your boss. Baka sakali, nahirapan din sila kagaya natin. Sila din mismo, marami silang gustong gawin pero hindi nila alam kung paano nila gagawin on a daily basis. Maybe baka may kaya kayong pag-usapan. Kasi ganun ginawa ko sa boss ko. Ako mismo pinagsasabihan ko boss ko sa ugali niya. It's okay na minsan pagalitan mo ang boss mo kung tama ka. If alam mo naman na makakabuti sa kumpanya, ba't di mo sasabihin, di ba? Kapag nakita mo yung mali, siya agad yung bibigyan mo ng feedback, siya agad yung kakausapin mo. Diretso ka na doon. Diretso ka sa kanya. Yun yung gusto nila. Pero di mo naiisipin kung ano pa yung masasabi sa'yo kasi yun yung ikakabuti ng negosyo nyo eh. Kung halimbawa, ikaw naman yung nasa pinakababa, which is nangyari sa'yo, wala ka pang leadership role. Ano yung pinakamagandang pag-epal, pagsisip-sip na po pwede mong gawin para ma-promote ka? Titignan mo muna yung paligid mo. Ano yung pwedeng ma-work on, ano yung pwedeng ma-improve, saan tayo pwedeng mag-start. Have that initiative to actually improve yung workplace. Yes. Dapat you have the self-awareness din talaga. I-aminin mo sarili mo kung ano yung mga bagay na kaya mo, ano yung mga bagay na hindi mo kaya. From there, ika-categorize mo na yun eh. Ito yung mga bagay na kaya ko. Ito hindi ko kaya. So, itong yung mga part na hindi ko kaya, nililist down ko yun. Din nahanap ako ng mga taong makakatulong sa akin nun. So, halimbawa, nasa trabaho ka, meron kang hindi alam gawin, seek for assistance or look for support. And ask the right questions. Ikaw yung katabi ng may-ari eh. Malaking bagay yung nakakatabi ng may-ari on a daily basis. Kasi yun yung parang nagiging angel and demons niya eh. Malaki yung responsibility mo. Kahit hindi ikaw yung pinaka-CEO eh. So kapag may naiisip yan, ikaw yung unang influence na maririnig niya eh. So you have to ask the right questions or initiate and get the right words. Yung pasensya niya, mabilis lang eh. Usually, CEO talaga maikli pasensya. Gusto nila masabi mo agad kung ano yung kailangan. Tapos kailangan mabilis. Sila. Tayo bilang subordinate, we also have to manage them. Ganon? Yes. Hindi porket may manager ka, yung manager mo lang yung magmamanage sa'yo. Paano kung ayaw magpa-manage nung manager mo? Understanding and communication po talaga. Kailangan din yung pag-usapan. Sinaga mo yun. Ang hirap. Ilang years bago ko nakuha yung trust. Kasi hindi mo naman sila masisisi. Binuo nila yung business eh, on their own. Ako ngayon walang kapital eh. Skills lang meron ako. So siya pisingin yan sa'yo. Sino ka para papaniwalaan ko? So you have to work on it. Years bago ko siya nakuha. Kung gusto mong makita ka ng boss mo, kailangan magpapansin ka talaga at dapat kumuha ka ng maraming trabaho. Ang tanong, nakakapagod ba? Oo naman, nakakapagod. Ang tanong, mahirap ba? Oo naman, mahirap. Pero at least, may premium kapalit. Sige, kwento mo sa amin, ano yung mga unang ginagawa mo nung nasa pinakababa ka pa? Freelance pa nga lang po ako nun eh. Di pa talaga ako part ng company. Pero kung bigay ng boss ko noon time na yun, nagpa-pageant siya eh. Bit-bit ko yung mga camera, ang lalaki. Nag-shoot ako sa kanya, nag-edit ako. And then, nangyari yung pandemic. Ang daming nag-resign, ang daming nawala, ang daming nagreklamo, bakit ganito, bakit ganyan. Pero ako yung unang taong lumapit sa kanya at nag-message ako. Sabi ko, boss,
boss, pwede ba tayong mag-usap? I just need to talk about something lang po. And then yun, simula nung nag-meeting kami na yun. Ano yung napag-usapan niyo doon sa meeting? Kung paano namin survive yung business ng pandemic. Nung pandemic kasi, since nag-handle kami, 2 company. May food industry na, and then may interior design and construction pa. And then, syempre, nung pandemic, maraming umalis. Sinalo ko lahat yun. May umalis na architects, may mga umalis na project managers. Teka lang, may background ka ba sa pagiging arkitekto, construction? Wala po. May mga katulong po ako ng mga architects na outside partner namin. Bakit mo pinasukan yung trabahong alam mo hindi mo naman forte at di mo kaya? Kailangan ko mag-step up para sa business namin. Wala nang ibang pwedeng mag-step up eh. Kailangan namin mapaayos yun para yung mga customers namin ma-provide namin ng better service. May mga kliyenteng nagagalit, nagmumura, yung tubo nila nasisira, ganyan. And I make them understand kung bakit po naging ganito yung sitwasyon. At the same time, yung Mad Cafe, yung mga staff, kanya-kanyang buhay na rin sila doon. Hindi na nila alam gagawin nila, saan sila mag-order, saan sila bibili ng mga stocks nila, ganyan. So, maraming umalis. And nung time na yun, may isang tao nagsasabi sa akin, yung nanay ko, bakit mo kailangan gawin lahat ng yan? Eh, ikaw na gumagawa ng lahat eh, para ka nang may-ari eh. Sabi ko, yun nga yung point ko eh. Kailangan ko matutunan lahat. Sa utak ko, hindi ko siya tinitignan na added work, added skill siya. Imbis na i-treat mo siya as nakakapagod, trinit mo siya na parang eskwelahan na natututo ka. Iba kasi pag ikaw yung first hand na nakaka-experience. Sa harap mo mismo nakikita mo nagreklamo yung customer. Doon mo makikita, dapat may ganito, dapat may ganyan. Hindi naman ako pwedeng maging chief strategy officer kung hindi ko alam kung paano nangyayari yung business eh. So nakatulong siya sa akin kasi simulan ko siya, nanggaling ako dyan. Hindi ako maluloko ng kahit na sino. Kasi nagawa ko din yan, nagpunta ako sa mga houses, sa residential, talagang tumayo ako doon, kinausap ko yung mga foreman, naglilista ako doon ano yung mga kailangan gawin, nagre-report ako sa mga architects. Tumutulong ako sa Mad Cafe. Kinakausap ko mismo yung supplier. Pag nagkakaproblema kami, ganyan ako mismo yung humaharap. Doon ko mas nakita na ito yung lahat ng skills na pwede ko ma-acquire. Kaya kapag may mga tabakong lumilitaw, matututunan ko to. Kung lahat ng empleyado kagaya mo, yayaman nga ang mga empleyado. Yes. Ano nangyari dahil kinausap mo at kinommunicate mo yung boss mo tungkol sa kung ano ang pwedeng ma-improve sa Mad Cafe? So before po, sobrang chaotic niya. Ang dami naming customer. And then ang daming supplies. Walang maayos na inventory, maayos na sistema sa kitchen, sa harap. And at the same time, meron ding mga employees na nagkakagulo na, nagkakabilangan na ng trabaho. So dun pa lang mali na yung approach or behavior ng bawat employees. When I entered po, I made sure that first everyone understands kung ano po yung gusto namin mangyari sa Mad Cafe. Ginawa namin lahat para maintindihan nila kung anong klaseng business si Mad Cafe. It's a cafe for all, not just for customers but also for us as an employees. That is why yung mga baristas namin, we gave them opportunity to be a drink masters. Mas nagkaroon ng recognition dun sa work nila. And mas naging aligned, mas naging organized. Right now, if titignan mo sa labas pa lang at papasok ka pa lang sa Mad Cafe, everyone is really organized. Lahat alam nila yung gagawin nila. Bukod doon, ano pa ang mga naidagdag mo or naiambag mo sa Mad Cafe? Meron akong ginawang the Mad Way principle that I made for the employees. Yun yung lahat kami, yun yung sinusundan namin, yun yung pinaniniwalaan namin na we are here to serve the customer and we achieve everything together. Focus yung prinsipyo na yun para sa amin lahat na employees na lahat tayo dapat align. Dapat tayo lahat ginugusto natin ginagawa natin. Dapat tayong lahat alam natin kung paano makitungo sa bawat isa. Kasi makikita ng customer yun Mapapansin nyo pag tinatamad ka na or hindi mo gusto yung katrabaho mo, magsisigawan na lang kayo Etong Mad Way principle, it helped us to move forward every day and how we interact to one another and to our customers. Ano naman ang karakter ng isang boss na nababagay sa isang empleyadong kagaya ninyo, na disiplinado, masipag, dedicated? You have to have empathy sa mga tao sa paligid mo. Kung hahanap kayo ng boss, dapat ang boss ninyo is may empathy sa mga tao. Nire-respeto kayo, ginagalang kayo bilang tao, at binibigyan ng credit yung mga tama niyong nagagawa. So that's the character of a good boss. What else? Kailangan kasi doon, matuto kang dumispeto din sa mga tao sa paligid mo in terms of their knowledge. Siyempre, lahat naman ng boss, dala nila yung vision nila Pero hindi naman ikaw yung pinakamagaling sa mundo. Kailangan mo maging open-minded sa mga tao sa paligid mo. Makikinig ka sa mga tao sa finance, sa sales, sa marketing, sa lahat. Kung hahanap sila ng boss, humanap sila ng boss na may tenga. Yes. Yung marunong makinig sa iba't ibang uri ng tao at yung willing umupo sa'yo, pakinggan ka, ano mga suggestion mo, yun yung hahanapin nila. Yes. So what else? Third is you have to set as an example. Yung boss na inspirational. Ikaw yung spotlight ng business Kung ano yung vision mo, ikaw dapat yung #1 advocate ng vision mo. Dapat dun pa lang, nagsiset ka as an example kung ano yung core values ninyo, ano ba yung gusto nyo mangyari in the future, pinapakita mo, sinasalita mo yun araw-araw sa mga tao mo. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga empleyado na ngayon na tinatamad na sila doon sa trabaho nila? May mga araw talaga na, alam mo yung mga dull moments nyo sa office. Pero kailangan kasi each employee, kung pwede lang lahat ng empleyado, mag-isip na parang business owner din Dapat ganun. Kahit na empleyado ka, dapat utak may
may-ari ka eh. Kasi hindi mo lang iisipin yung revenue nyo, hindi mo lang iisipin yung operations nyo, hindi mo lang iisipin yung finance ninyo, but also the people around you. Ngayon, masasabi ko na yung mga dati ko lang na assistant, manager na rin ngayon. Wow. Yung dati lang din na crew, supervisor na rin sila. Lahat na paangat mo. Yes. Alam mo ang swerte ng boss mo sa'yo. Ang pinaka-reason ko is to provide for my family. Mabigyan sila ng financial stability. Sinabi yun sa akin ng tatay ko, walang trabahong madali. Kailangan mo pagsumikapan. Need ko ma-provide sa family ko. Breadwinner ako. And for that to happen, I need to set as an example, not just in the company, but also in my family. Ngayon, masaya ako kasi hindi na lang ako nakakapag-provide sa family ko. Even for hundreds of employees, nakakapag-provide ako. Yun yung isa sa mga bagay na proud ako. Sabi nga nila, di ba, with great power comes with great responsibility. Kahit napapagod ako, kahit nasabihin nilang parang buhat-buhat mo na yung kumpanya, oo, kailangan ko because I need to provide for myself, for my family, for the future that I wanted. Mamahalin mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo kung alam mo yung dahilan mo kung bakit ka nagtatrabaho. Yes. At ang dahilan mo is yung pamilya mo. Na ayaw mo silang magutom, ayaw mo silang mahirapan. Kaya kailangan mong galingan, pag-usayan, pag-igihan dahil yun ang magbibigay ng kagaangan ng buhay ng pamilya mo. Tama. Marami kasing mga empleyado nakakalungkot. Na binigyan na nga kayo ng trabaho, pero naging pabaya pa kayo. Naging irresponsible kayo. Ang masakit pa sa ulo talaga dyan, grabe, napakarami nyo pa talagang reklamo. Pero ang hindi ninyo alam, lahat ng nirereklamo nyo, lahat ng pagpapabaya ninyo, lahat ng pagkukulang ninyo, ay bumabalik din sa inyo. Kasi ganun din kayo tinitignan ng boss ninyo. Pero ang gusto ko ma-realize ng mga empleyado dito, kaming mga may-ari ng negosyo, ang tanging intention namin is gumaang din ang buhay ninyo. Yeah. Pero kailangan ninyong i-prove sa amin na kaya nyong mag-perform kagaya namin. Malay mo, darating ang pagkakataon at panahon na ikaw ay maging may-ari din ng isang kumpanya. Because I can relate, Sachi, no? Kasi I have this employee also. Her name is Wendy. Siya ay dating admin staff. Noong nag-pandemic, di kami iniwan. Ganon din, kagaya ng ginawa mo. Kinip yung mga empleyado, kinip namin yung kumpanya. And right now, she is my business partner. Wow. Ano yung gusto kong ikwento sa mga viewers natin ngayon? Nangyayari ho talaga. Na po pwedeng mapamanahan ka ng negosyo ng may-ari kung talagang karapat-dapat ka. Yes. And dahil ikaw ay boss na, ano na ang meron si Sachi? I'm happy doing the business today. Meron na kaming franchising. Open na si Mad Cafe for it. And you can actually design a cafe of your choice to promote creativity for Filipinos. And also, yung isa pa naming business, which is yung Madhouse, yun na din yung nagde-design ng space problems. Kung meron kayong problems sa space, kami yung tumutulong kung paano mas maging functional yung area. And at the same time, kung ano meron ako sa family ko ngayon, I'm happy that I can provide for my siblings, nag-aaral sa Universidad sa Maynila. Masaya ako na lahat ng pangangailangan nila na ibibigay ko. Siyempre, nakapag-provide ka rin ng regalo, pambalik sa pamilya mo, sa magulang mo. Yung mga dating nila-request lang nila or naririnig mo na gusto nila yon, tinuturo lang nila yon. Ngayon, I can provide na. And nakapagpaayos na kami ng bahay. Sige, Sachi. As business owner, ano ngayon ang gusto mong i-offer sa mga viewers natin? Sa mga gustong magkaroon ng restaurant, we are open for franchise for Mad Cafe. We can expand Mad Cafe nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. We have true support for trainings and creative po si Mad Cafe in terms of design and product. And if may space problems ka po, you need a functional space for your house, your business, your buildings, inquire for Madhouse Design Studio. Free po yung consultation namin for houses. Saan nila ko kontakin? If you want to have a Mad Cafe and a design of your choice, please do contact us at Facebook and Instagram at Mad Cafe PH and inquire for interior design and construction for Madhouse Design Studio in Facebook and Instagram po. Contact us at 0956-510-7196. Maraming salamat, Sachi. Ang dami kong natutunan and I hope na lahat ng mga business owner magkaroon ng isang Sachi sa kumpanya nila. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.